Nagpahayag ng buong suporta ang isang miyembro ng Young Guns ng Kamara de Representantes sa hakbang ng Department of Foreign Affairs, DFA, na maghain ng diplomatic protest laban sa China kaugnay ng panghaharas sa eroplano ng Philippine Air Force. Sa isang press conference nitong Martes, sinabi ni isang Rider Party List Representative Rog Gutierrez na 100% nitong sinusuportahan ang aksyon ng DFA. Noong 8 ng Agosto, 2 fighter jet ng People's Liberation Army Air Force aircraft ang nagsagawa ng dangerous and provocative actions laban sa eroplano ng PAF sa West Philippine Sea. Ginamitan umano ng mga fighter jet ng flare ang NC-212 IPAF propeller aircraft. Binanggit din ni Gutierrez ang kahandaan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na suportahan ang Armed Forces at Philippine Coast Guard upang mapalakas ang kakayanan nito na may pagtanggol ang bansa at maprotektahan ang teritoryo at exclusive economic zone nito. Ayon po sa Report International mga sangkay, ang Amerika daw po ay nagmadaling magpadala ng malalakas na puwersa. Ito po ay ang submarine at maging mga sangkay ang aircraft carrier. Talagang malakas na puwersa ang ipinadala doon sa Middle East dahil nga po sa lumalalang sitwasyon. Pag-usapan po natin ito. Okay guys, alam po natin mga sangkay na pag pinag-usapan po yung digmaan, ito po talaga ay nakatala sa Biblia, no? And malinaw na malinaw po ang sinasabi ng Bible mga sangkay about global war, about sa mga sigalot ng mga bansa, mga sangkay. Sa New Testament, naihula po doon na mangyayari ito. At ngayon mga sangkay, sa kasalukuyang panahon, until now, simula po nung pumutok yung World War I, World War II, Cold War, Vietnam War, Korean War, at marami pa pong mga digmaan na naganap sa ating mundo mga sangkay. Lahat ng yan ay katuparan ng propesiya na nasa Biblia. Sa Matthew chapter 24. Ngayon mga sangkay, nagpapatuloy po ang yugto o ang kabanata ng propesiyang ito, na until now, mga sangkay, nangyayari po itong ganitong klaseng mga kaguluhan sa mundo. Dulot po nito mga sigalot ng mga bansa. Digmaan. Kagaya na lamang po na ito mga sangkay, yung Amerika, ayon po dito sa report, nagmadali daw po na magpadala ng mga mandirigma papunta sa Middle East. Dahil po sa sigalot ng Israel at Iran, na ngayon mga sangkay, lalo pong lumalala ang sitwasyon. Dahil nga po sa mga banta ng parehas na panig. Tandaan po natin ang Israel, ang kakampi po niyan, US at marami pang mga kaalyado sa West. While itong Iran, kakampi po niyan ay ang China, kasama po yung North Korea, iba pang mga bansa sa Middle East at higit sa lahat ang Russia, na mortal na kaaway nitong US. Ngayon, kinumpirma daw po itong mga sangkay, the Pentagon confirmed late Sunday that Defense Secretary Lloyd Austin has ordered sending the USS Georgia guided missile submarine to the region. Ngayon, ito po yung update tungkol dyan. Panoorin natin. The Middle East, the U.S. moving a guided missile submarine to the region as... Ayan, ito mismo yan. Israel is bracing for retaliation from Iran and Hezbollah. Tom Sufi Burge is in Tel Aviv for us with the latest. Good morning to you, Tom. Good morning, Robin. Yeah, it's a highly unusual move. The Pentagon going public about the location of a guided missile submarine. So talagang mga sangkay, open na inilabas sa media ang pagpapadala mga sangkay ng malakas na puwersa. Kasi hindi lamang po submarine ito, kundi maging ang isang aircraft carrier, isa pong barkong pandigma, warship ng Amerika ang pinadala doon mga sangkay. Moving it to the Middle East, the US boosting military assets in this region once again. Over the weekend, President Biden telling Iran not to attack Israel at this high-stakes moment. Kasi may banta mga sangkay na pwedeng atakin ulit itong Israel. So ngayon mga sangkay, lumalala po talaga yung tensyon, lumalala po yung problema na baka nga po, sabi yun sa mga expert, mga sangkay, yung sa mga analyst, possible daw mga sangkay humantong ito sa mas malaki pang digmaan, pandaigdigan. This morning, the Pentagon moving a guided missile submarine, the USS Georgia, to the Middle East.
The location of that sub, armed with cruise missiles, normally top secret. Normally, yung ganyang submarine, mga sangkay, ay sikreto lamang kung saan napupunta. Pero ngayon, hayagan po kung saan sila pupunta. Kasama po yung ibang mga warship ng Amerika. By also speeding up the redeployment of an additional aircraft carrier to the region. Ito po. Yan po naman ay aircraft carrier na papunta din po, isinend din po papunta sa rehiyon, doon sa Middle East. Carrier to the region, the US upping its message of deterrence, telling Iran and its proxies to back down. So warning pala ito mga sangkay, no? Nagpakita ng malakas na puwersa ang Amerika. At ito na nakikita po natin mga sangkay. So kung ano man ang gagawin ng Iran, talagang matinding ano to mga sangkay, matinding problema to. Kasi andyan na po yung Amerika eh. Iranian officials this weekend doubling down on their threat to retaliate against Israel after 2 key assassinations in Tehran and Beirut. President Biden still pressing for peace. I'm working literally every single day and my whole team to see to it that it doesn't escalate into a regional war, but it easily can. And with Israel's war in Gaza raging... Okay, so yan po ang situation ngayon, no? Nagpadala po ng malalakas na puwersa itong Amerika. Yan po. Animoy nagpaparada mga sangkay ng mga warship. Ayan po, nakasunod po yung iba. Tapos may submarine pa na talagang broadcast nila kung asan yung lokasyon at saan pupunta. So, ito daw po ay pagpapakita ng malakas na puwersa na just in case may gagawin daw po laban sa Israel, itong Iran, andyan po ang malakas na puwersa ng Amerika. So, mapapansin po talaga natin mga sangkay, no? Na hindi po nagsisinungaling ang Biblia pagdating sa mga ganitong klaseng events na nagaganap po ngayon sa ating planeta. Itong mga sigalot po ng mga bansa ay hindi po talaga ito normal. Ito po ay bahagi ng kung anong nakasulat sa Bible, propesiya, na ayon po sa Bible, magkakaroon po ng mga digmaan ng mga bansa, magkakaroon ng mga alingaw-ngaw ng digmaan sa ating mundo. At ito po ay nangyayari mismo. Nagpapatuloy mga sangkay. Kumbaga, continuation ito eh. Kasi nangyari na po yung World War I, World War II, Cold War, Vietnam War, Korean War, at marami pa pong mga digmaan na naganap po sa ating planeta. Simula po nung inihayag ang New Testament na nakasulat sa Bible, ito po mga sangkay, tuloy-tuloy po itong nangyayari sa ating mundo ng mga sigalot, ng mga bansa at awayan. So ano ang mangyayari mga sangkay? Saan nga ba hahantong itong malaking problema dyan sa Middle East? Sa tingin nyo ba mga sangkay, posible po itong magdulot ng malaking problema ngayon sa ating mundo? Ngayong ang Amerika mismo ay hayagan na naglabas po ng impormasyon, na nagpadala po ng malakas na puwersa sa rehiyon na ito. Anong susunod? Ikatlong digmaang pandaigdigan?